Hello po. Sa video ito, ating i-share yung ating yellow corn. Ito pong yellow corn na ito ay dinevelop ng Syngenta. Ito yung kanilang variety na NK6410. Hindi lang ako masyadong sigurado kung 120 days ito or mas mababa. Kuwan na po ito, 38 days na po siya na tinanim ito noong November 22. January 1 na po ngayon, 2021. Nung 7 days pagkatapos itong itanim, inabunuan ko siya ng Viking Sheep Urea. Tapos pinatubigan ko. Pagkatapos inisprayan ko siya ng pandamo, yung demolition ng ginamit ko dito. Glyphosate din yon, parang Roundup. Pero yung isang lata ng sardinas na nilagay ko na demolition, inaluan ko siya ng isang lata din ng sardinas na sulfate. After 2 days, nisprayan ko ito ng Bibitol. Kaya ganito siya kalalaki. Etong sa kabila, ito, nauhuli siya ng 2 araw. Nauna ako ng 2 araw. Pero kung ating ikukumpara, yung puno, mas makakapal, mas magaganda yung dahon nito. Minsan pa lang ito napatubigan. Na abonohan ko na siya ng pangalawang beses. Lagyan ko siya ng urea again, ng Viking, at tapos mayroon siyang Philpos. Itong sa kabila, 6414 yata ito. Ito 6410 sa atin. Kung titignan niyo dito sa ibaba, mas maliliit itong sa kabila, mas maliliit ang puno compared dito na mas malalaki. 2 days ang kanilang difference, no? Medyo mas angat yata ito ng 1 pulgada sa lupa. Pero kung titignan nyo, i-compare natin yung puno nitong 6410 na nalagyan ng Bibitol at konting power grower, compare dito na abono lang, walang foliar. Mas malalaki yung puno ng nalagyan ng Bibitol. Ngayon titignan natin sa yield, kung anong difference. Sa dahon, mas malalaki ang dahon nung nalagyan ng Bibitol kaysa yung dahon ng mais na hindi nalagyan ng Bibitol o hindi naglagyan ng foliar. So sa difference naman ng laki, mas malalaki itong na-sprayhan o nalagyan ng Bibitol. Ang mais na ito ay kung farmer kayo na hindi kayo masyadong nagtatrabaho, parang occasional farmer lang kayo, hindi kayo araw-araw pumupunta sa bukid, maganda na mais ang inyong i-produce o itanim. Ito yung parte na tinamnan ko ng siling labuyo nung nakaraan taon. Mais ang tinanim ko ngayon dahil baka bunutin ulit yung mga sili ko dito, kaya mais. So kung kayo yung mga farmer na hindi masyadong pumupunta sa bukid, maganda na ito yung itanim kasi less labor siya. Itatanim mo, maghihintay ka ng araw para patubigan o abonohan. 2 times lang itong inaabonohan. Minsan na inesprayan ng pang damo. Kung hindi ka maglalagay ng foliar, kagaya ng ginawa ko, minsan lang ang spray. 2 times ang pag-aabono, 4 to 5 times ang pagpapatubig nito, ang normal na pagpapatubig. Pero kung nagtitipid kayo, pwede rin yung 3 times kung maaga kayong nagtanim. For example, nagtanim kayo ng November,
kahit 3 times lang yung pagpapatubig dito kaya na. Ang normal na kwan dito na ani sa mga sa mga ordinaryong farmer lang. Siguro dito sa amin sa San Manuel Tarlac. Kasi mataas ng yield dito ng ng mais dati. Isabela at Mindanao yung magagandang yield ng yellow corn. Pero nakakuha na po ng San Manuel Tarlac yung record. Yung record dito mahigit 16 tons yata ang isang hektarya yung naani. Pero ako bilang farmer na nagtanim na rin ng ganito, ang record ko dito yung nakuha ko yung 13 tons sa isang hektarya. Ang variety daw na 6410 ay malalaking bunga, hindi ko pa nasubukan. Kaya ito yung sinubukan kong itanim ngayon para patunayan kung tama na mataas yung yield nito. So nire-recommend ako itong tanim na to, yellow corn, sa mga occasional farmer o hindi masyadong nagtatrabaho sa farming. Kasi konti lang po yung labor o trabaho na nire-require nito. Sa isang hektarya, kung maayos ang yung pag-aalaga, konti lang na trabaho, pinakamababa na nito yung 100,000 basta timing yung pag-aabono, timing yung pagpapatubig, at pag-spray ng pamatay damo. Maganda po yung kwan. So dito maaga ko siyang nisprehan, kaya medyo may tumubong tigisa sa loob. Napakaraming damo nito noon, pero maaga ko siyang nalagyan ng pamatay damo. So ito yung magandang kwan itanim din, lalo na kung maluwang ang iyong sakahan. Kapag mayroon kang 10 hektarya, napakaliwanag na 1 milyon na pagbebentahan mo. Siguro ang balita ko, kasi ako hindi naman lahat aking pinapatrabaho. Ako yung nag-spray ng pamatay damo. Ako din na din yung naglalagay ng pataba. Yung nagpapatubig dito, inupahan ko. So pag hindi mo lahat pinaubaya sa inupahan mong tao, mas malaki yung aanihin mo. Pero kung lahat ipapatrabaho mo, ang balita ko mga maabot ng 50,000 yung labor ng yung expenses ng isang hektarya sa mais. Pero kung aani ka ng 100,000 to 120, malaki yung kita. So sabihin na natin na kung mayroon kang 10 hektarya na tatamnan na mais, lahat ay uupahan mo. Yung inputs bibilhin mo at uupahan mo yung maglalagay ng inputs. So sabihin na natin na pag isang hektarya 50 to 60,000 ang iyong gagamitin. So kapag halimbawa aani ka ng o magkakaroon ka ng gross income na 100,000, meron ka ba ding 40,000. So kapag may 10 hektarya ka, 400,000 yung kikitain mo na hindi ka nagtrabaho. Pinatrabaho mo lang sa mga tauhan o farmer na gustong magtrabaho. So ito talagang kikita ka din ng malaki, lalo kapag maluwang ang iyong sasakahan. So ito ay pinapakita ko para may idea yung mga farmer na baka sumusubok kayo sa mga high value crops pero hindi niyo naman kayang alagaan. Dito na lang kayo kasi hindi masyadong stricto ito, hindi rin masyadong matrabaho yung tanim na ito. Bukod doon, kikita ka ng malaki in 120 days. So maraming salamat sa inyong panonood, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating mga video, sa pag-subscribe at pabalik-balik ninyo. Nire-recommenda ko rin po yung ating vitamin na Osana para maging malusog, papanatili ang inyong malakas na pangangatawan at masigla. Tapos meron din tayo ng
WCA. Online booking po yan, na pwede kayong makipag-transact using computer or your cellphone para hindi na lalabas. Lalo ngayon, delikado yung malabas dahil mayroon pa rin tayong nakakahawang sakit. So, God bless po sa inyong pagtatanim. Naway matuto kayo at magbagong yung mga procedure, magbago yung pananaw nyo din sa pagtatanim. Hindi po mahirap ang farmer. Pag magaling at masipag kang farmer, tatalunin po natin yung mga nasa opisina, ano pa man yung mga posisyon nila. Maraming salamat. God bless po.